gagawan pa ng ibang refinement para mas mabilis ang proseso. Sir, isa din po sa dadatnan niyo doon ay yung committee report po ng House on the confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Marahil, nandiyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ang mga report na yan. At bubuklatin natin. Pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Ayun, mga kabos, mga babae, nagtaka ba kayo? Ha? Nagtaka ba kayo sa mangyayari? Posibleng mangyari sa ating bayan, mga kaboses, mga babayan. Di ba alam naman na po natin na at napipredict na po natin na kahit anong mangyari, mga kaboses, mga babayan, ay si Boying at si Boying talaga ang pipiliin ni Presidente Marcos na maging ombudsman. Planado na yan eh. Alam nga naman na kumuha pa siya ng iba, mga kabos, mga babae. Andyan yung kanyang pinagkakatiwalaan, mga kaboses, mga kababayan, na maging ombudsman. Ano po? At ang may alam mismo sa kanilang plano, mga kaboses, mga kababayan. At ayon nga kay Attorney Rowena Guanzon, na itong magiging survival ito for political survival ito ni Presidente Marcos, mga kaboses, mga babayan, ito si Boying Rimulya. Hindi na po tayo nagulat na pinili siya, mga kaboses, mga babayan, out of 7 names shortlisted by the Judicial and Bar Council, mga kaboses, mga babayan. Aliado niya talaga yung kanyang pipiliin. Ano ba naman kayo? Para bang ngayon lang, no? Mga kaboses, mga babayan. Kaya, marami po sa mga taong bayan na nakaobserba, mga kaboses, mga babayan, na seryoso, nag-raise ng mga seryosong concern, mga kaboses, mga babayan, na dapat itong ombudsman ay talaga pong independent at malaya po mula po sa any political influence, mga kaboses, mga babayan. Pero bakit ngayon, mga kaboses, mga babayan, itong si Boying Rimulya na kilala pong matalik po na kaibigan o kaalyado ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Magtataka pa ba tayo kung yan lang po ang kanyang sasabihin diyan sa itong hearing, mga kaboses, mga kababayan, or sa press con? Ano po, mga kaboses, mga babayan? Na puro Sara Duterte lang pala ang target itong taong ito. Ano po? Ewan ko lang kung kung ano magiging itsura ng pagpapatuloy po ng investigasyon ng flood control. Ewan ko na lang po talaga, mga kaboses, mga kababayan. Tiyak nalaya po talaga yung kanyang mga alam nyo na. Yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yun bago tayo dumating. Kailan po kayo magsisimula as meron pa ako mga inaayos dito. Kakausapin ko na yung mga tao doon. Pero officially, malamang Friday. Officially. Sino po naman kaya ang Pero manunumpa na ako by Thursday. Kaya ang balak. Sino po kaya ang magiging acting secretary ng DOJ? Napagkasunduan na kanina nung ako'y nasa Malacanang, nakausap ko ng Presidente, Undersecretary Vida will step in as officer in charge or acting secretary. Sir, you spoke to the President. Ano po, sir, yung mga instructions na binigay po niya sa inyo? Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At hinahanap ng taong bayan yan. At ako naman siyempre, yun naman ang hinahanap ng trabaho eh. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Kaya nagkasundo naman kami dyan sa bagay na yan. At marami pang iba na kinakailangang gampanan para mapabuti natin ang takbo ng ating bansa. Ayun. Sir, na nag-a-apply pa lang po kayo bilang Mapabuti ang takbo ng bansa o mapabuti ang takbo ng aking mga friends? ombudsman. Marami na pong mga kritiko, yung nagsasalita. Senator Ivy nagsisingin na pag kayo raw po ay naupo, asahan na raw po ang mga kaso laban daw po sa mga Duterte at sa mga alyado nito. Alam nyo, nung naging DOJ Secretary ako, ang unang-una kong tinanggal, weaponization ng batas. And it will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin. Lokohin nyo lang. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas. Hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito.
So Ay, yung sus. DOJ policy na evaluate muna ang kaso file to weed out yung mga nuisance cases, will you be adopting the same sa ombudsman ko sa... Siyempre, dapat taasan ang standard. Sabi ko nga, dapat mawala yung weaponization ng office. Dapat dyan talaga. Naniniwala ba kayo, mga kaboss, mga babayan? Ito yung worry ng taong bayan mga kaboses. Si Rimulya, Justice Secretary po ng ating presidente. The same department, mga kaboses, mga kababayan, investigating cases tied to the administration. Now, mga kaboses, mga babayan, talaga bang yung investigasyon, mga kaboses, mga babayan, ng mga mangyayari, objectively, iimbestigahan niya talaga para po sa pagserbisyo niya sa taong bayan, mga kaboses, mga babayan. Remember, ito, mantakin niyo po ito, mga kaboses, mga babayan. May record na kasi yan sa loyalty, yung tao na yan Kasi kapag sinabi mo kasi na hindi magiging ma-weaponize, mga kaboses, mga babayan, kasi akala siguro nito, bobo lahat ng tao Ayaw mag-analyze. Pero alam natin, mga kaboses, mga babayan, na kahit yung pinakabobo siguro sa mundo, maiintindihan ito. Akala siguro niya, bobo tayo. Nabobobohan ba siya? Baka nakakalimutan niya, may record po siya sa loyalty. Yung weaponize na nga. Lalo na ngayon, nasakla ang laki-laki ng kanyang power. Mga kaboses, mga babayan, na pwede siya magpakulong. Nang gusto niyang mga politiko. At hahanapan ng butas. Napakalaki talaga ng power talaga ng ombudsman Kasi kung yan in-apply doon sa mga kongresista na kanyang mga kaalyado, wala na. Justice, masiserve na yung justice doon sa taong bayan. Pero hindi, mga kaboses, mga babayan. Talagang matatagalan at malabong magiging mabigay ang hustisya. Maliban lamang po, mga kaboses, mga babayan, sa paghabol niya sa mga Duterte. Lagot talaga lahat ng mga Duterte dito. Mga kaboses, mga babayan. Remember, nung sinabi niya po noon na itong Pilipinas ay hindi magko-cooperate doon sa ICC probe sa Duterte administration, mga kabos, mga kababayan, remember, umikot po, mga kabos, mga babayan, ang gulo ni Rimulya. Binigyan meron ng koordinasyon, mga kabos, ang government at pinapasok ang ICC. Mga kaboses, mga kababayan, pinaaresto si former President Duterte. Inconsistent. Hindi po talaga siya, na kung ano yung sinabi niya, mga kaboses, mga babayan, hindi siya marunong Hindi siya marunong mga kaboses, mga babayan, ng salita. No? Kasi dapat, kapag sinabi mo iyan, pangako mo yan, be loyal. No? Alam mo na dapat na kung ano yung gagawin mo. Hindi yung dahil sa politika, alam naman natin na kinalaban ng mga Duterte ito mga Marcos at sinita, mga kabos, mga babayan sa mga anomalya. Ayun. Pinaaresto si former President Duterte na una na niyang sinabi na hindi siya makikipag-cooperate sa ICC, mga kabos, mga babayan. Hanapan ng ebidensya at yung ebidensya matibay para pag final na, ang idea natin dito, iba yan, Actually, hindi naman iba. Alam to ng lahat ng abogado. Pag kumpleto ka sa ebidensya, at ang kaso ay nakamata nyo na kung paano gagampanan ng kaso, kung paano ihaharap sa husgado. Ang gusto natin, mag-continuous trial para mabilis. At iisian natin ang taktika ay susubungan nating maibsan, mabawasan yung mga taktika ng pagdidelay ng kaso. Kasi ang naging tendency na marami, i-delay yung kaso, sabay sasabihin, they were denied the right to a speedy trial. Hindi ko pwede yan. Dapat dito talaga yung benchmarking ng lahat ay magawa para bilisan natin ang trial ng kaso. Ayusin ang ebidensya para tuloy-tuloy ang takbo. And pwede naman kausapin dyan makikipag-dialogue ako dyan sa Sandigan Bayan para magkasundo naman sa bagay na ito. Kasi nga, ang justice system,
Dalawa yan eh. Hindi naman DOJ lang yan o ombudsman eh. Dalawa Ang yan. isang parte niyan talaga ang court system. Kaya pag-uusapan namin yan para hindi na manaig ang mga taktika para humaba na humaba ang mga kaso. Marami po kayong unfinished tasks na iwanan sa DOJ. What will happen? Tiwala naman tayo na nasimulan na natin ang dapat magampanan ng DOJ. Nandun na tayo sa direksyon na yan. Kaya hindi ako natatakot na iwan ang DOJ na nandun pa yung mga trabahong kailangan gampanan. Pero, siyempre ito talaga yung 3 taong kong ginagawa na araw-araw. So, mag-a-adjust pa tayo. Mag-a-adjust. Sir, meron ka bang mga list of names na nirecommend sa Pangulo na pwede pumalit sa iyo bilang sekretaryo? Ayun mga kaboses, mga babayan. So appointed na po, palakpakan po natin si Boy Ay nako, mga kaboses, mga babayan, ewan ko na lang sa bayan natin, no? Kawawa po ang ating bayan, mga kaboses, mga kababayan. Pinagluloko na tayo ng ating mga leader. Ano po, mga kaboses, mga babayan? Imagine niyo po ito, ha? Mantakin niyo po ito, mga kaboses, mga babayan. Ha? Right after po, kasi, di ba, yung impeachment ni VP Sara, yung mga impeachment attempt nila against VP Sara Duterte nag-fail, di ba? Hindi na po maitutuloy. Ngayon po, mga kaboses, mga babayan, first order of business nitong Boying Rimulya is to investigate her SALN. Investigahin po ang SALN ni VP Sara Duterte, mga kabos, mga babayan. So ano nga ba yung hinahanap nila, pakay nila, mga kaboses? Alam natin na konti lang yun, mga kabos, mga babayan, na pera yung questionable sa confidential funds pa, mga kabos, mga babayan. Inihiling natin kung talaga bagang hindi bias at walang politika itong pagkakaupo niya bilang ombudsman, mga kabos, mga babayan, di sana, no, ganun rin yung galit niya, mga kabos, mga babayan, o yung action niya na gagawin niya doon sa mga sangkot, mga kaboses, mga kababayan, sa anomalya sa flood control project. Lalo na po, nadawit po doon ang mga kongresista na siguro, kaalyado nitong taong ito, ni Boying Rimulya, mga kaboses, mga kababayan. So, ito, mga kaboses, mga babayan, kung ang accountability po ay nagsisimula na ho, mga kaboses, mga babayan, na para bagang selective, ano po, yung impression ng taong bayan is, wala na mga kaboses, mga babayan, mukhang sobrang weak na talaga ng sistema. Ano po, mga kaboses, mga babayan, let's be clear, mga kaboses, mga babayan, si Sara Duterte ay hindi po dapat ma-exempt sa investigation. Kasi nga, sinabi natin, nobody is above the law. Kaya galit na galit po tayo sa kanila kasi ito, si Bendalo rin ito Ito yung nag-affirm doon kay Tulpo, mga kaboses, mga kababayan, na i-bend ang law. Ngayon, mga kaboses, mga kababayan, no one is above the law. Pero dapat itong investigasyon ay fair at not fueled by political vendetta, mga kabos, mga babayan. Ha? Nakakatakot kasi ito mahilig mag-bend ng law at agree sa pag-bend ng law, mga kabos, mga babayan. Mga kaboses, mga babayan, the rule of law is not the enemy of the people's welfare. It is the foundation of it, mga kaboses. Kaya kung wala yung foundation na iyan, mga kaboses, mga babayan, wala na. Ano po? Now, mga kaboses, mga babayan, sa ating bansa na tila nakalimot, mga kaboses, mga babayan, sa batas, tayo ang huling paalala. Ang batas po ay para sa lahat, hindi lang po dapat sa mga makapangyarihan. Ano po yung reaksyon po ninyo, mga kabos, mga babayan, opinion, suggestion, regarding po sa napag-usapan natin ngayong araw, dito sa pagkakatalaga kay Boying Rimulya as new ombudsman, mga kabos, mga babayan.
Comment po kayo sa baba, hit the notification bell, click the notification bell at hit the subscribe button mga kaboss, mga babayan, para alam po natin ang mga bagong updates at mga bagong upload sa atin dito sa ating program o vlog dito sa Standpoint, mga kaboss, mga babayan. Ako po si Kaboses Wins. Kayo po yung nakikinig at nunood dito sa Standpoint. Standpoint with Kaboses Wins.